Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang mahal na himala. Panahon na ng pagbabago, sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat na bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Kagandahan at talento, makipagpaligsahan kahit anong oras. Bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na pagbabago, buhay natin ay gawing maaliwalas. Langit ang magandang bukas, bunga ng bagong Pilipinas. Panahon na. Magandang buhay! Magandang ani! Central Luzon, buhay na buhay! Ito po ang Masaganang Coco Buhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. Ito po ang pinakabagong programang gigising sa inyo tuwing araw ng Martes at Biyernes sa oras na ika-6 hanggang ika-7 ng umaga. Ako po ang inyong radio teacher Mariel. At ako naman po ang inyong radio teacher Memet. At maaari po ninyong mapakinggan ang aming programa sa 92.1 FM RTV Baler, 100.7 FM Radio Kawading ng Kasiguran at 102.9 FM Radio Kaedup ng Dinggalan. At maaari nyo rin po kaming mapanood via Facebook live stream po sa pamamagitan ng aming official Facebook page na ATI Central Luzon. Ayan, tama partner. Katuwang pa rin po natin sa pag-iimplementa ng School on the Air ang atin pong minamahal na Department of Agriculture, Regional Field Office 3. Makakasamahan po natin mula sa Philippine Coconut Authority na nakabase pa rin dito sa probinsya ng Aurora. At syempre ang ating pong Provincial Government Unit of Aurora at pangunguna po ng ating pong Provincial Agriculture Office. Ayan, so nabanggit na po ni Ma'am Mariel ang mga ahensya or mga kapartner natin dito sa ating programa. So batiin na po natin unang-una ang Center Director ng ATI Central Luzon na si Dr. Joey A. Bellarmino.
Regional Executive Director ng DARFO3, Dr. Eduardo L. Lapus, Regional Manager 3 ng PCA na si Sir Dennis D. Andres, ang Governor ng Province of Aurora na si Honorable Reynante A. Tolentino, at ang Provincial Agriculturist po ng Province ng Aurora na si Mr. Arnold A. Novicio. So ayan po, wag po kayong aalis, magbabalik po ang ating programang Masaganang Kukubuhayan Radio Eskwela sa Pagniniyugan. Makinig at matuto on air. Dito lang sa Masaganang Kukubuhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. At muli, nagbabalik po ang Masaganang Kukubuhayan Radio Eskwela sa Pagniniyugan. Para syempre sa ating mga tagapakinig, ihanda nyo na po ang inyong mga lapis, ballpen at papel. At syempre, sabay-sabay po tayong makinig, mag-aral at matuto dito sa ating episode 3. I'm sure, partner, yung ating po mga tagapakinig dito sa probinsya ng Aurora ay talaga namang excited na sa panibagong episode na tatalakayin ng ating pong tagapagsalita maya-maya lamang. Ayan. So, ulitin ko lang po, maaari nyo po mapakinggan ang aming programa sa 92.1 FM RTV Baler, 100.7 FM Radyo Kawadi ng Kasiguran, at 102.9 FM Radyo Kaedup ng Dinggalan. At maaari rin po itong mapanood gamit po ang official Facebook page ng ATI Central Luzon. Ayan. So sa ating pong mga tagapakinig, syempre sa ating pong unang talakayan para sa episode 3, yung ating pong makakasama ay nagtapos ng Bachelor of Science in Agriculture sa Cagayan State University. Ayan, medyo malayo-layo pa sa Aurora. So, isa po siyang agriculturist na nagmula po sa Philippine Coconut Authority. Dito rin po nakabase sa probinsya ng Aurora. Atin pong i-welcome ang atin pong pangatlong resource person dito sa ating episode 3, Mr. Eugenio and Yacus. Ayan. So, magandang umaga po sa inyo, sir. Siyempre, bago tayo tumungo sa ating talakayan, baka naman may gusto kayong batiin na... Ayan, sige po. Magandang umaga po sa ating lahat. Siyempre, unang binabati ko yung mga kasamaan ko ngayon na katabi ko ngayon. Sila Ma'am Mimet at si Ma'am sa kaliwa ko. At yung mga mga tagapakinig sa probinsya ng Aurora, mga Coco Friends. Coco Friend, tawag na muli, Coco Friends. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, so meron pala kayong term dito sa mga farmer, coconut farmers, Coco Friends. Yes, ang Coco Friends. Nakakatuwa. Parang ayun, ang cute lang pakinggan. Ayan. So, syempre, ngayon po sa ating talakayan ay pag-uusapan natin ang tungkol sa coconut industry. So, so tama dyan, partner, at hindi lang po pala coconut industry ang ating pag-uusapan maya-maya, matatalakay din ng ating resource person yung morphology ng coconut. So, pero bago yan, syempre, sabi nga, umpisahan na po natin yung ating talakayan at I'm sure ready na po yung ating mga tagapakinig para maintindihan ano ba yung estado ng coconut industry dito sa Pilipinas at maya-maya lamang itatalakayin din ni Sir yung patungkol naman sa Region 3. Ayan. So, para sa unang katanungan natin, sir, ano po ba yung estado na coconut industry natin dito sa Pilipinas? So, ang sitwasyon po natin dito sa coconut industry dito sa Pilipinas, meron po tayong 3.4 million hectares planted to coconut, about 24% of the total agricultural land. So, meron din po tayong 340 million coconut bearing trees. Napakarami. At 68 out of 79 provinces are coconut areas. So, ibig sabihin, majority of provinces natin sa Pilipinas is coconut areas. So, at meron din po tayong 25 million Filipinos na dependent to the coconut industry. So, marami po ang nakabase. Ang ibig sabihin, coconut farmer dito sa ating bansa. At dito rin po sa ating volume of production, nuts by region, makikita natin dito, nasa parte ng Mindanao ang may pinakamalawak. Dito po sa region natin, andito po ang Central Luzon. Dito matatagpuan. Ang pinakamalawak anyugan ay Aurora. So, sa Aurora. So, kung sa mga halimbawa sa mga nanonood sa atin, kung hindi pa po kayo nagagawi sa Aurora, kapag pupunta kayo, talaga makikita nyo na
bubungad sa inyo yung coconut. Hindi naman bungad na bungad, pero pag mapupunta ka along the way, makikita mo, marirealize mo, talagang ito nga yung center ng coconut industry dito sa Region 3. Ako, Region 3 po talaga, ulitin po namin, Aurora ang may pinakamalawak na coconut area is, dito po Region 3 mean is, Region 3, Aurora Province. Ayan, so sa Aurora po mismo. Ayun. So, nabanggit nga ni Sir Eugene kanina, no? Imagine, out of 79 provinces po, ay 68 po ay ang kabuuan na kung saan talagang ang mga Pilipino magsasaka ng coconut ay nagtatanim ng coconut. So, out Yes, of ma'am. 79, so majority po, Yes, majority po talaga, ma'am. Yes, so talaga namang makikita po natin dito ano yung kahalagahan talaga na pagtuunan po yung coconut industry. Kasi kitang-kita po natin sa by the number pa lang, napakalaki po ng ibinibigay na kabuhayan sa mga magsasaka ng coconut. Ano po, at nabanggit nyo Tama nga po. sir sa Central Luzon Region 3 po, ano po? Yes, ma'am. Yes, so talaga namang dito sa Central Luzon, sa Aurora, particularly dito yung may pinakamalaking area na nagtatanim ng coconut yung ating Yes. mga magsasaka. Ayan po. Ayan. So, yun nabanggit na ni Sir kanina yung tungkol naman dun sa industry sa buong Pilipinas. So, ngayon, tatanungin natin kung ano nga ba o yung estado din naman dito sa Region 3. So, sabi po dito, in Central Luzon, the total average coconut production from 2016 to 2020 is 545,590.6 metric ton, in which 239.2 metric tons or 94% came from Aurora Province. Ano po? So, yun po yung naulit namin. Nandito po yung pinakamalawak ang yugan sa Region 3 is Aurora Province talaga. Ano po? The coconut areas are distributed mainly in 3 provinces. Ano po, dito sa Region 3, may mga 3 probinsya na may mga malalawak. Unang-una, Aurora. Pangalawa is Bataan. Ang pangatlo po is Zambales. Ano po, yan 3 na yan ang compact ang coconut area sa Region 3. Ayan. So, may coconut area din pala sa Bataan. So, Yes, ma'am. syempre hindi lang siguro ako palalibot, hindi ko din nakikita. Pero may mga areas naman ako nakikita. So, ayun, isa pala ang Bataan sa Yes, may ma'am. malawak na coconut area dito sa ating probinsya. Yes, so at mayroon ng Aurora and Bataan, Zambales. Zambales. Actually, partner, nagkaroon na rin tayo ng Info Caravan dyan, last year. Last year. Oo, last year. So, nabanggit ni Sir Eugene, out of 100%, 94% came from Aurora. At yung 6% ay nakahati naman sa Bataan at Zambales. Ako Ayan. natin naman tan. Ay. So, sir, tanong ko lang po dito sa may dito na lang sa may Aurora. Gaano po karami yung pinoproduce na coconut dito sa Aurora? Base po dito sa data natin, ano po, so bali, base rin po to sa Philippine statistic, meron po tayong 94,377 from, ito po 2016. So, dagdag na lang po natin yung 2016 to 2020, ang total po niya is 513,239. Ganun po karami yung naano natin dito. Production. Ayan. So, parang hindi ko ma-imagine kung gaano karami kasi pag coconut kasi, di ba, malaki yung bunga niya. Ako, So, ayan. So, sobrang dami na naipoproduce pala na coconut din dito sa region din natin. Yes. So, nabanggit nyo nga, sir, na Aurora naman talaga yung may pinakalaking nagpo-produce ng coconut dito sa Central Luzon. So, dito po ba sa probinsya ng Aurora, ano po yung mga municipality na talaga naman sila yung nangunguna sa industriya ng pagniniyogan? Dito po sa Aurora, unang-una po malawak ang coconut area dito is ito pong Maria. Ayan po, pangalawa yung Dipaulaw. Ano po, yung mga manlalawak, pangatlo rin po yung San Luis and Kasiguran. Ano po, kasunod po dyan yung Dilasag, Mingalan, Binalongan. Ito po Baler, kasi po maliit lang may area ng Baler, dito po yung maliit ang yugan.
Ayun. So, sa base nga sa sabi ni Sir, no, yung mga nangungunang municipality sa pagtatanim or sa pagpuproduce ng coconut is the Maria, Dipaculao, San Luis, and lahat naman po ng municipality dito sa Coconut area po lahat. Aurora. Coconut Ano area. po. So, ang kagandahan lang po talaga ay yung ating pong School on the Air ngayon pong taon ay talaga naman lahat ng participant po natin ay lahat ng municipality po natin ay well represented. Ano po? So lahat ng municipality may mga participant po tayo na magniniyog sa kanilang municipalities. Na syempre madadagdagan pa yung kaalaman ano po kasi napakaganda na madagdagan yung kaalaman ng ating mga magsasaka ng niyogan sapagkat ito po yung isa sa pinakamalaking contribution na nagbibigay ng kabuhayan sa ating magniniyogan dito sa Aurora. Siyempre, Ma'am Mariel, although may mga coconut farmers tayo na matagal na sa industriya ng pagniniyugan, siyempre iba pa rin yung madagdagan yung kanilang kaalaman. Kaya meron tayong School on the Air na for coconut. Ayan. So, sa ating pong pagbabalik mamaya po, itutuloy po natin syempre yung ating talakayan. Meron pa tayong mga madidiscover, malalaman, magmumula sa ating resource person. So, wag po kayong aalis, magbabalik lamang po ang masaganang kukubuhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Kukubuhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Nagbabalik pa rin po ang ating masaganang kukubuhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. So I'm sure nakakatawa po yung ating mga tagapakinig po dito sa probinsya ng Aurora sa pamamagitan ng ating School on the Air. At syempre kasama nga po natin ang ating pong resource person from Philippine Coconut Authority, ang ating pong RP. For this morning, si Sir Eugene na talaga naman tinalakay po niya ang coconut industry dito po sa Region 3, particular nga po dito sa probinsya ng Aurora. At partner Mehmet, meron pa pong i-discuss ng ating po resource person, maliban po dun sa ating natalakay kanina. Ayun. So, dahil meron pa nga itatalakay ang ating resource person, syempre, alam namin na busog na kayo sa mga kaalaman mula sa ating tagapakinig dito sa probinsya ng Aurora. Kaya ay magdadagdagan pa yan hanggang mamaya. So, nandito pa rin tayo, pag-uusapan pa rin natin yung patungkol sa coconut industry. At ngayon naman, ay i-discuss ni Sir yung tungkol sa morphological characteristic ng coconut. Ayan. So, Sir, ayun. Yung sa morphological characteristic ng coconut, ano po ba yung mga katangian ng coconut? So, unang-una po, ang scientific name po ng coconut, babagalan ko lang para maintindihan niyo, Cocos nucifera L. Cocos nucifera L, yan po ang scientific name ng coconut. Ang genus po niya is Cocos. Family po siya ng Araceae. Diyan po siya nakasali. At siya is, group of flowering plants is monocot ang nyug natin. At siya po is perennial crop. Ibig sabihin, maabot siya ng 3 hanggang pataas na taon. So, bali, ang nyug kasi natin, umaabot ng around 60 years and above. Kaya kasama siya sa perennial. At ang length height niya from 6 to 25 meters. Ano po yung haba ng nyug natin? 25 meters. Na mahaba na kabig sabihin. Pag 25 meters, na siya? Layugan in term ng mga taga dito sa Aurora. Mataas na siya. Ano ulit yung term na yun, Sir? Layugan, ma'am. Yung, na siya? Ibig sabihin yung matanda na siya. Mataas na siya. So, pag nakita natin isang coconut na sobrang taas na, ibig sabihin, matagal na siyang matagal na itinanim. Yes, ma'am. Okay. So, bali, ma'am, yung range ng age niya, maabot siya ng 60 and above down sa mga tall. Pero kapag dwarf, medyo mas mababa yung lifespan niya. Yun pala mas mahaba po ang lifespan ng tall varieties kaysa sa mga dwarf. So hindi lang naman 'di ba dito yun yung ganun yung
yung tingin nila yun sa characteristic. Kahit sa ibang lugar, ganun din naman yung Yes, ano ma'am. nila, Opo. yung characteristic. Opo. Ayan. So, tatanong ko lang din, sir, ano yung mga issues and concerns naman pagdating dun sa sa production ng niyog sa Pilipinas? Issues and concerns. Ayan, yan. I think partner Sir Eugene, yung additional question ni Ms. Mehmet is yung para kanina po sa industry ng coconut dito sa Pilipinas. Baka may mga other issues pa po na or concern tayo na may idadagdag. Bago po natin talakayin yung iba't ibang bahagi or morphology ng coconut. So bali meron po tayo dito, industry issues and concern, Unang hindi po sa ating production, pababa yung coco production po natin sa coconut. Unang-una, rampant cutting kasi pag iba yung pagminsan maalam nilang mahinang mamunga, napapabayaan, kinakat na nila agad. At indiscriminate siya, At meron din namang full farm management. Kasi meron yung mga tao na nagtanim lang minsan, babalikan nila kapag mamumunga na gano'n. Siyempre, hindi nila naalagaan hanggang sa unti lang yung mabubuhay. Pangatlo, pests and diseases. Lalong-laro dito sa Aurora ngayon, yung mga minyuga natin dito is inaatake ng Asiatic. Pangalawa, kasi po yun yung main na insekto na sumisira ng nyug natin. Asiatic. Pangalawa, rhinoceros beetle. Pangatlo is Brontis pa. Ito po yung mga number 1 pest ng coconut dito sa Aurora. At saka pang-apat, aging tree stocks. Ibig sabihin yung matatandang nyug natin. Kaya pag matanda na ang nyug, humihina na rin yung production niya. Kaya dapat, pag alam natin medyo mataas na, hirap ng kawitin, or mahina ng mamunga, mag-intercrop na tayo. Ready na tayo ng pamalit para bago natin siya ikat, hintayin mo natin mamunga yung intercrop niya. Ayun. So, yun nga, so magandang parang aantabayan, kapag halimbawa, andun na siya sa patapos na yung lifespan. Yes, So, ma'am. dapat meron kang, Okay na. may spare, may naka-ready na. So, Yes, para ma'am. pag halimbawa, ayaw naman nating mamatay yung mga tanim natin. So, pag dumating nga yung time na mamamatay na yung tanim natin, andun na yung tanim agad-agad talaga. Yes, ma'am. So, Yes, bali, ang gagawin po natin, bago tayo magpakat ng ating mga puno ng nyug, dapat siguraduhin na natin yung ating yung sumunod na nakatanim is mamumulaklak na siya. Parang yung kita is continuous. Kasi po ang ginagawa ng iba, clearing, ibig sabihin cut lahat, tapos magtatanim 7 years bago ulit magkaroon ng production. Yun. So, kailangan yung ating mga magsasaka proactive para syempre ma-maximize din yung space, ma-maximize din yung resources, at the same time magawa natin yung iba't ibang practices. So, yun ay particular na nga po, or yun yung issue natin pagdating naman sa production. Nabanggit ni Sir kanina, isa na dyan yung mga pests and diseases. At sa mga susunod na talakayan naman po, susunod na episodes, mapag-aaralan naman at madidiscuss pa rin po yan. May dadagdag pa po kayo, Sir, na other category ng issue na meron po dito or issue and concern na nangyayari dito sa coconut? Yes ma'am, meron pa po patungkol po dito sa ating processing. Dito issues concern natin is lack financial and capital. Kasi po yung mga coconut farmer dito, syempre wala man silang capital para pandagdag kita nila or pang patanim, mga ganon. Low income from post-harvest processing, kasi pag minsan mababa rin ang price ng ating coconut. May season lang po siya na mataas, hindi po consistent yung presyo, pag minsan nagpo-fluctuate siya, bababa, tataas. Limited adoption of village level technologies and unaffordable machineries and equipment. Ito po. Kasi po ang nangyayari pag minsan, imbis na yung bunot is kino-convert into coco pit, coco coir, yung iba po hindi nila alam. So, bale dito po sa ating reasons is limited access at syempre credit support, poor quality copra, traditional way of copra processing, high cost processing and packaging. So mangyayari po sa bagay po through si FIDP. So ngayon, yun na po yung kinakandak natin, pagtulungan maiangat ang pamumuhay ng mga magsasaka. So bali malaking tulong po yung CFIDP sa atin, from info caravan, mga training, processing, mga ganun po, support services. Nandun din po ang
Land Bank at DBP, ano po, mga support services na pwedeng tumulong sa mga, lalong-lalo na dun sa mga may samahan at yung mga kooperatiba, ano po. At ganoon din po, nakikisa rin po kami sa mga regular project po ng PCA, may mga naipamigay na rin po kaming mga processing. Ano po, una po yung sinasabi ko kanina, yung bunot, pwede natin siyang ma-convert into coco pit and coco coir. Imbis na sinusunog o tinatapon. Ano po, yung mga shell niya, pwede natin ma-convert into mga handicraft. Ano po, mga gagawing kitchen. Ano po, at meron din pong buyer doon sa Dinalungan, binibili nila ng per kilo yung shell. Shell siya na, yung bao pa lang po siya, dinudurog yun, 3 per kilo. And then yung iba, kino-convert nila into charcoal. So okay pa nga po sana kung magkaroon tayo dito ng training on briquetting para lahat mapakinabangan natin from bunot at saka dun sa bao. Para magkaroon ng value added yung ating mga coconut farmer. Kasi kung susunugin yun, sayang lang siya. Ano po, so bali may kita sa bunot at bao. Ayan. So meron siguro parang from taas ng yung pinatok-tok ng niyog hanggang papunta doon sa baba, talagang merong purpose katulad nga ng sinabi ni Sir kanina. So napaka talaga ng coconut din, ng kapaki-pakinabang dito sa atin, hindi lang sa mga coconut farmers kundi sa ating lahat na rin. Iyon. So, tama yan, nabanggit nga ni Sir Eugene kanina, yung pangalawa na malaking issue pagdating po sa pagniniyogan is the processing. And under processing is the lack of limited yung access ng ating mga magsasaka ng niyog, patungkol nga po sa iba't ibang kaalaman. At nabanggit nga po natin, Sir, kanina na since ngayon po ay nagkakaroon tayo ng CFIDP, marami pong support services coming from different agencies. Yun na nakakatawa kasi hindi lang po, syempre sa pangunguna po ng PCA, and particular na nga po kung training po ang pag-uusapan ay andito po yung aming ahensya, ATI, at the same time yung financial support yung iba't ibang agencies po natin. Po. So, ano pa po yung pinakapanghuli na issue pagdating naman po dito sa sa coconut industry? Dito naman po tayo sa market, dito sa particulars market. Kasi po sabi po sa issues and concern, poor marketing system, low domestic utilization. Mababa siya ang market kasi ginagawa nila monoculture lang, sa coconut lang sila. Ay, ibig sabihin, sa nyug lang sila nakafocus. Unless kung magkaroon sila ng training, mga ganon, gaya ng training last week, mga coconut processing under food base, coconut and byproduct, yun pala yung title ng training. So, bali matututunan nila lahat ng pwedeng mapakinabangan na pwedeng makain, yung sa paggawa, halimbawa ng cocoa sugar, vinegar, matatalakay nila. So sa reason naman dito, multi-layered copra trading and rural communities, limited market info intelligence, for market promotion. Mababa ang promotion ng ating coconut. Pero kung magkaroon tayo ng ibang produkto pa, mas mapapaganda. Kasi yun lang ang alam ng iba. Kaya tama po yung CFIDP, magkaroon tayo ng mga training under food base and yung non-food base. Maganda po yun para yung mga pwede nating gawing produkto mula sa nyug. Kaya ang coconut is a tree of life kasi from puno hanggang dun sa taas niya is lahat yun mapapakinabangan. Lahat yun is pwedeng ma-convert into money. Yun. So, tama po yan. At Sir Eugene, hindi lang naman din po coconut, yung problema talaga is yung market. So, yes, ma'am, sa tingin ko sa lahat naman po talaga ng ng mga produkto, isa po na i-consider is yung marketing. So, ang maganda nga po dyan, nakakatawa kasi sa pamamagitan ng mga information caravan, technical briefings, trainings, natuturuan po natin sila na from production, isipin na yung market. Kasi alam naman natin na yung farming ay kino-consider natin na business. Po, hindi na lang po talaga tayo nakapokus sa production. Kailangan, before tayo magtanim, intindihin natin may pagdadalhan po ba tayo? Or ano yung dapat natin gawin just in case na iisang produkto lang. Sabi nga ni Sir kanina, nakakatawa na monoculture, hindi lang kasi rice kasi din po yan. Sa rice po, kino-consider din po natin, pinopromote natin yung integrated. Or diversified
versus the monoculture na yung iba po ay traditional way. So, ganun din po sa coconut. Nakakatuwa na ang ating mga magsasaka ay dapat ready. Meron silang other source of income, value adding na talagang pinapalakas naman through the CFIPP. So, yan. So, nakakatuwa. Nabanggit nyo na rin, sir, kanina yung coconut, which is the tree of life. So, balikan naman natin, Miss Ebet, yung morphological, yes. Ano yung mga bahagi naman po, or characteristic ng coconut natin, which is nabanggit kanina ni sir, is coconut is a tree of life. Pero siguro, isa-isahin natin. Ano yung mga bahagi ng ating coconut na talaga namang nagbibigay ng kabuhayan, or ano yung mga uses nito. Ano po? Kaya paano natin malalamang tree of life kung hindi natin siya iisa-isahin? So ngayon, malalaman natin kung bakit nga ba siya tinawag na tree of life. Yeah. So, bali, magsisimula po tayo dun sa ano po niya, pag-aralan mo natin yung sa may, from the roots, ano po, simula tayo sa baba. So, ang nyug natin, ang ugat nito is from the base, ano po, dun sa may bowl niya, umaabot siya ng 5 to 10 meters. Mahaba ang naabot ng ugat ng nyug natin. So, merong tinatawag na fibrous roots at adventitious. Fibrous, ito yung maliliit, parang mga hibla-hibla lang siya. Ano po? Adventitious yung medyo malalaki, kasing laki ng daliri. Mapapansin po natin sa puno ng nyug yan. Ano po? So, makikita dito na yung nyug natin is yung parting ibabaw, siya yung kulay yellow. May pag medyo lumalim, light red na, yung pinakang ilalim nun siya yung pulang-pula. Ano po? Dito rin po tayo sa may root system, merong primary roots and secondary roots. Ano po? Yung mga active roots niya, siya yung mga nasa 2 meters from the base. Yun yung mga active roots ng nyug natin. Kaya kung maaari, kapag tayo ay nagmamaisan or magtatanim, huwag tayong maggagawa ng, halimbawa, magtatanim ng mais, ipapaarar natin yung 2 meters from the base ng nyug. Huwag po natin gagawin kasi masasaktan yung nyug natin. Kasi nandun yung mga active roots, ano po, ng nyug natin. Tapos dito naman po tayo sa may tarang. Ibig sabihin, yung katawan. Ano po? O, term ng iba, yung ginagawang coco lumber. So, ibig sabihin, sa toll natin, ibig sabihin merong bowl. Ibig sabihin, parang may bola siya sa baba. Yun yung mga toll varieties. Ibig sabihin dito, swollen in tall. Parang ano siya? Ano po itsura nun, sir? Pabilog siya sa baba. Ano nga? Ay, yung okay na okay. Kita ko na. Kasi po doon natin, unang-una, doon natin marirecognize ang pagkakaiba ng dwarf and tall. Ano po? At ang dwarf naman is cylindrical siya, para bang ingan siyang gano'n. Wala siyang shape na pag gano'n. Ang tawag doon. Tapos, at yung katawan niya, merong grayish with hard, smooth surface. Yung parting labas niya, yun yung matigas. Sa parting gitna niya, yun yung malambot. Sa coconut natin. Ano po? Ay, ang ginagawa ng mga ibang nagpapaputol ng nyug, yung parting balat ng nyug natin, yun yung ginagawa nilang dingding kasi yun ang mas matibay. Yung parting gitna niya, yun yung mas malambot. Ano po? At sabi po rito, soft inner part with phloem and xylem vessels. Ano po? At no cambium layer. Cambium layer, ibig sabihin siya yung balat niya. Ano po? Example na lang natin yung puno ng paper tree. Diba yung paper tree, meron siyang, bago umaabot yung yung pinakaloob. Loob niya, meron siyang around siguro half inch na may makapal na. Oo, makapal siya, yun yung cambium na tinatawag. Ang coconut, walang ganon. Ano po? Rekta siya. With leaf scars, yan po makikita natin sa nyug natin, parang ano ba, mga scars ba? Yung mga, ibig sabihin scars siya yung pinagdapuan o pinanggalingan ng mga natanggal na palapa ng nyug. So, ano po, nagiging scars siya. Height, naapektuhan din yung nyug natin through variety. Ano po, mahalata naman natin, unang-una kapag dwarf, maagang mamunga. Ano po, shorter trunk in dwarf. Ano po, mababa, tsaka mabagal lumaki ang dwarf. Pero hindi porket dwarf siya, hindi siya tatas, magiging layogan din siya. Ano po, advantage lang ng dwarf, maagang mamunga. Ang tall kasi, bago mamunga yun, 7 to 10 years. Yung iba naman, 6 pa lang naman, namumulaklak 7, bunga na siya. Yun po yung tall natin, yung dwarf po kasi, 3 to 4 years. 3, magbubulaklak 4, mamumunga na. Ano po. Ibig sabihin, dito sa ating management,
Sabi dito, closer density upward growth. Kapag ang nyug natin is nasisilungan ng ibang mga kahoy, may time na mabagal siya, meron ding time na mabilis siyang lumaki pero matagal mamunga. Ibig sabihin kasi hinahanap niya kung saan yung araw. Sinusundan niya, tapos yung bunga niya matagal lumabas. Ano po? Dito sa environment, meron po kasi yung sa mga clayy, ano po, parang pangit po yung ano dun sa nyug sa mga brown soil, sa mga clayy part, ano po. Hindi masyadong makalaki yung nyug, tsaka po kukunti yung bunga. So, dito naman po tayo sa may trunk stem, ano po. Dito naman po tayo sa bud, alam po yung bud, yung ubod ng nyug. Ano po. Sabi po dito, protected by the crown of open leaves and developing leaves. Ano po, siya yun yung pinakang ubod niya, yung nandun sa gitna. Yung ginagawang, yung kinakain ba, ma'am? O yung ubod, yung Nilalagay sa lumpia. Ayun, siya po yun. Yung pinakang ubod niya. Kasi once na mamatay ang ubod, mamamatay na rin yung nyug. Kaya nakalagaan natin. Okay. Ang ubod. Yes, yung ubod. Sabi po dito, dead of bud, death of the tree. Yes. Ito ba yung tinatawag na parang puso, pinaka-puso? Yes, ma'am. Siya yung pinakang puso niya, ma'am. Once na mamatay po yun, patay na rin. Mamamatay na siya lahat. Hindi na siyang mamamatay. Ano po. So, dito naman tayo sa dahon po niya. Ano po. Ang coconut po is umaabot ng more or less 30 leaves sa isang puno. Doon sa mga matured na po sabihin natin ng mga 15 years old. Kasi doon sa maliit, konti pa lang kasi hindi pa naman siya nakabuka lahat. More or less 30 leaves ang naabot ng coconut natin. Ano po. So, bali sabi po rito, 5 leaves doon sa mga maliliit pa lang. Ibig sabihin, doon sa may pinakantoktok niya kasi nandun yung mga batang niya sa taas. Yung mga nasa baba, siya na yung mga matured. Ano po. 20 leaves doon sa mga may bunga. Kasi po, bawat palapa ng nyug, merong nakasingit yan na bulaklak. Or what we call inflorescence. Ano po. Kaya alagaan natin yung bawat palapa ng nyug. Hindi yung kasi po ginagawa ng iba dito sa Aurora kasi mahal po ang tingting ngayon. Nasa 13 yata per isang ganon. Yes. Isang... Ang ginagawa ng iba, mga nagnanakaw dun sila sa nyugan, ano po, kasi dun sa amin, sa parte namin doon. Ay, nakalabas nila yung mga, hindi pa naman siya brown, sinusungkit na nila. Kasi kapag natanggal yung palapa, parang yung palapa nung, palapa yung ano tawag na, yung lapa ng nyug, yung mga batch yun, madali nang masira. Wala na yung palapang magsusupport sa kanya. Kasi kinakat na nila yun, ginagawa na nilang tingting. So mahihina yung support ng palapa ng nyug natin. Kaya wag nating tatanggalin. Ano po. At pangatlo, 6 to 10 leaves at not have been gathered. Yan lang po yung mga nasa baba ito. Kasi kahit natanggalin natin yung, na-harvest na natin yung nyug, andun pa rin yung palapa niya kasi diba yung kahit ma-brown yung palapa, hindi basta-basta natatanggal. Apo. So, counted pa rin siya rin sa dahon ng nyug natin. So, bali, ulitin ko po, umabot siya ng more or less 30 leaves dun sa isang puno ng nyug. Ayan. So, yun na pala. Hindi lang, akala mo, dahon lang yan, gano'n. Pero, yung dahon na yun, it supports yung other parts din ng niyog, syempre. So, isang mahalaga din na malaman, baka kasi mamaya mayroong mga nagpa-practice na gano'n. So, mahalaga malaman na, may kahalagahan pala to sa buong morphology ng ating coconut. Yes, ma'am. Kaya alagaan natin mga coconut kasi yung mga nagtitingting. Huwag natin agad ikat, porket makita nilang pwede lang. Kasi pa may mga matured na coconut, yung mga dahon nun, kinakat na nila agad kasi no-convert nilang tingting. Di nila alam yung, di ba, bawat dahon nga ng nyug merong bulaklak. Yung mga nyug nun, syempre, parang nawala na yung support na palapa. Baka may maaring malaglag na siya agad. Kumbaga yung productivity, sir, mababawasan. mababawasan. Yes, mababawasan na siya. So, tuloy na po natin. Dito naman tayo sa dahon ng nyug. Ano po? Ang haba po ng nyug natin is 5 to 6 meters yung long niya. Depende pa rin po to dun sa dwarf of variety. Ay sa dwarf or tall. Kasi po kapag dwarf, medyo maikli siya, mas mahaba pag tall. Kasi kapag magtitingting ka ng dwarf, maliliit, mas papayat. Pero pag tall, mas magaganda at mas mahaba. Matataba siya. Tinatawag nating, tingting. Walis. 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 Apo, walis. Tingting.
So, bali, sabi po rito, 200 to 250 leaflets per yung isang Yung palapa. Bali yung leaflets, sir, yung malilit na dahon niya, yun yung pinanggagalingan ng tingting. Yes, ma'am. Ayun. So, siya po yun. Siya po yun yung... Pero hindi... Kaya po, sabi po nilong last na nag-train kami ng hybridization, sa dalawang palapa, convert into one tingting. Kasi po yung 200 to 259, hindi naman lahat yun kukunin. Yung part lang ng gitna kasi yun yung mahaba. Matigas. Kasi, Tsaka Oo. Yes, ma'am. Kasi doon sa may dulo-dulo, hindi man pwedeng kunin kasi maliliit tsaka malambot siya. Ano po. So, bali, ang ratio po noon, dalawang dahon ng nyog, isang tingting. Yun po naman sa leaves ng coconut natin. So, dito naman po tayo sa part po niya ng leaves, ano. Tawag po dun sa puno po na nakakabit, naka-attach dun sa stem, yung tinatawag na yung pinanggagalingan ng scars, ano po, is petiole. Siya po yung tinatawag natin na, ano bang tawag dun sa puno na naka-attach dun yung pinakang palapa niya. Anong term puno yun, po ma'am? ba? Sa puno, ma'am. Ayan. Yung sa puno niya, yung naka-attach sa kanya na palapa, tawag dun. Dun sa puno niya is petiole. Ano po. At stipule naman yung parang brown, ano yung brown na para siyang mga tela na Opo, yung parang mukhang banig dun sa may part na... siya yung naka-attach din po siya dun sa stem. Okay. Tsaka naka-attach din siya dun sa petiole kasi napalibutan yung crown ng nyug natin ng ganyan. Stipule, ano po. Tinatawag naman nating rachis kasi sa parting puno niya yung naka-attach dun petiole, yung parting dulo naman niya rachis. Tawag doon. Ibig sabihin dun naka-attach yung mga leaflets na nyug. So, dito naman tayo sa inflorescence. Yung sabi ko kanina, ibig sabihin ng inflorescence, yung bumukas ng bulaklak ng nyog. Ano po? Ang tawag po dun sa may cover niya na malutong, di ba, yung ginagawang laruan niyo ng mga bata, yung ano tawag dun sa malutong, yung cover ng bulaklak na yun, ang tawag dun is spathe. Opo, spathe po ang tawag dun. Kasi, di ba, ang bulaklak ng nyog, kapag hindi bumibitak, yung malutong siya na kulay green na ganito pala. Yung cover niya na iyon, ang tawag doon is spathe. Tapos, ang tawag naman po dito kapag bumukas na siya yung kabuuan, ulitin ko, is inflorescence. Tapos meron po yung sanga sa gitna na ang tawag po doon is peduncle. Ano po, hindi kasi natin siya may picture, sundan nyo na lang ako doon sa ikaikwento. Tawag po doon sa gitna kasi nung sa gitna kasi ng bulaklak, meron doon malaking sanga. Tapos yung sanga na yon may maliliit ulit siyang sanga na pinagkakapitan ng mga babae at lalaking bulaklak ng nyog. Ano po? So, bali, ang nyog po natin is monoecious siya. Ano po? Ibig sabihin, doon sa isang bulaklak, nagkakarga siya ng babae at lalaki. Ano po? At mapapansin natin, pag bumitak na yung bulaklak ng nyog, may tinatawag na, may mapapansin kayong button. Ibig sabihin, yung mas malaki, meron yung maliliit. Ano po? Ang babae po doon, siya yung tinatawag na button. At saka po yung maliliit, ang babae pala doon, is yung button. At yung lalaki, siya yun yung mga maliliit. So, mapapansin natin yan kapag bumukas yung nyug natin. Meron yung mga maliliit na bulaklak, meron yung malalaki. Siya yung kino-convert na ina-hybrid. Ano po? So, bali, sabagay, hindi ko na tatalakayin yung sa hybrid. Kasi po, i-discuss din siguro nila ito. Sabi po dito, kapag more swollen, ibig sabihin kapag malaki yung bulaklak ng nyug, mas marami siyang naikakargang male flower. Ano po? At sabi po rito, inuulit yung sabi ko nga kanina, one leaf, one inflorescence. Isang palapa ng nyug nagkakarga ng isang bulaklak. Ano po? At sa bulaklak naman natin, sa loob nun, yung babae, laging may kasamang dalawang lalaking bulaklak na siyang magpo-pollinate sa kanya. Ang tawag doon, natural pollination. So, yung ginagawang hybrid sa dinalungan, ang tawag doon, assisted pollination. Ano po? So, syempre yung tungkol ba kasi may mga nagiging curious na about sa hybridization. Matatalakay naman yan sa mga susunod na episode natin. Yes,
Ayan. So, very interesting partner at Sir Eugene yung ating morphological characteristic ng coconut at talaga namang kita natin very interesting yung per part, no? Oo, per Lahat part. ng sinimulan nga kanina ni Sir from roots. Tayo ang ngayon ay nasa bulaklak na, no? Sa inflorescence. Sige po, Sir, baka may idadagdag pa po tayo sa ating tree of life. Sige ma'am. So dito naman tayo sa may sa fruit development niya. So kanina nagsimula na nabanggit ni Sir sa bulaklak. Syempre ay doon naman tayo sa papabunga na, Yes. 'di ba? So dito na naman tayo sa yung mga dahilan ng pagkasira, failure of pollination. Ano po? Kung bakit nasisira, bakit hindi nakakapag-produce ng maganda yung nyug natin. Unang-una, pests and diseases. Kaya kung maaari, kung gusto niyo maganda yung production ninyo sa nyug, pag may napansin kayong kakaiba sa nyug ninyo, tumawag kayo agad sa PSA para mapag-aralan, malaman kung anong sakit. Kasi once na may sakit, may pinapuhan ng insekto yung nyug natin, bababa yung production niya. Ano po? Pangalawa, genetic factors. Unang-una, kapag tayo mamimili ng nyug, dapat siguraduhin natin yung pagkukunan nating binhi. Yung mother niya dapat check natin. Kasi once na pinulot lang natin nyug, hindi natin alam kung saan nanggaling kasi baka yung nanay niya pangit na lahi, tinanim natin baka pangit din yung magiging bunga niya. Kaya siguraduhin pag tayong magtatanim, siguraduhin natin yung mother palm is maganda. Kasi kung ano yung bunga nung nanay niya, ganun din yung anak niya. Ano po, yung genetic factors kaya pag tayong tatanim, siguraduhin natin. Pangatlo, yung climate. Ano po yung panahon natin, alam niyo naman dito sa Aurora, tamain ng bagyo. Ano po, so bali, bago makarecover yung nyug natin. Pati yung drought nakaka-apekto rin po dito sa pagbaba ng production at yung mga apektuhan din po yung failure of pollination ng nyug natin. Kasi mahalata nyo pag summer, kukunti ang lumalabas na bulaklak ng nyug natin. Ano po, nakaka-apekto rin yung panahon. At ang panghuli, poor cultural practices. Ano po, kaya yon nagkakaroon tayo ng mga training para ma-enhance yung mga mind ng mga coconut farmer natin kung ano yung magandang gawin. At syempre, yung ina-assist din namin sila, nagbibigay kami ng mga fertilizer, ano yung pwedeng gawin para mas mapaganda pa yung kanilang coconut. So, darako na po tayo sa fruit, So, bali, from bulaklak hanggang sa maging brown nut siya is inaabot ng 12 months. Lagi nating tatandaan yan. Kaya wag nating sasayangin yung bulaklak ng nyog kasi doon nakasasalalay yung mga bunga niya. Kung sa tinanggal natin yun, walang production na isang year. Yung isang bulaklak. So, bali yun yung duration niya. Tagal. 1 year bago from bulaklak doon sa maging brown nut siya. Diba? Napakatagal. At ang coconut, yun nga, ulitin natin, is not a nut. Siya is monosporic drupe with seed. Kasi hard seed coat siya yung nyug natin. Tapos yung seed niya dun sa loob mismo. At ang dito naman po sa may color, size, shape, and variety, depende pa rin po dun sa natin. Yun yung sabi, variety ng nyug natin kasi meron yung mga sa shape maliliit. Alam naman natin sa tall, ang size po niyan is small, medium, large. Hindi katulad dwarf is small, medium lang. So, bali ang hybrid naman, same din. Small, medium, large. Pero, mas nandun siya sa may medium and large ang hybrid natin. Kasi, doon nga, pinag-meet natin yung dwarf and tall. Characteristic ng hybrid natin is maaga siyang mamunga at malalaki. Tapos, yung base ng puno niya is malaki na rin. Kasi hybrid na siya. So, ang weight din po ng weight of ripe nut natin is 1.5 to 2 kilograms. Nut, ibig sabihin nyug. Sabi po rito, with 3 ovules or germinated force in 1 is fertile. Makikita natin doon sa nyug, di ba mayroon 3 butas yun? Opo, yung sinasabing ovule. Di ba may mga mata at saka ilong sa yan? Oo, natatakot ako dati doon kasi kala ko some kind of monster. Yun. Ayun, going back. So, meron din po siya sa loob niyan, yung tawag yun sa inyo, parang or embryo. So, yung training namin last week is ginagawang atsara. From embryo ng coconut.
Ano po. So, pwede nating mapakinabangan doon. So, yun yung panghuli, embryo. Ano po, yung para ng nyug natin. Dito naman po tayo sa may nut composition ng hybrid and dwarf. Ano po. Dito po sa Hass, mas makapal po ang bunot ng tall and hybrid kaysa dwarf. Mas makapal siya. Kasi po 30% na doon sa kabuuan ng ng nyug is mas makapal ang sa tall. Sa dwarf is 25% lang. Ano po. Dito naman sa meat, medyo mas makapal nga lang, kahit na mas maliit yung dwarf, mas makapal yung meat niya, 35%. Sa may tall and hybrid naman, 28%. Maliit nga lang siya, pero makapal ang dwarf. Kaya, subukan yung maggata ng mga dwarf. Mas Katas. marami. Oo, marami siyang katas. Yun nga lang, pag sa kopra talaga, mas panalo ang mga tall and hybrid varieties. Pero kapag sa may katas, ang dwarf, maganda. Marami siyang may produce na gata. Dito naman sa shell, mas malaki ang shell ng tall and hybrid. Ano po, kaysa dwarf. At sa coconut water, halos di lang sila nagkalayo. Ano po, 22% ang coconut water ng tall and hybrid at ang dwarf naman natin is 23. Ano po, hindi lang sila nagkalayo. Ano po, doon lang sila nagkalayo talaga sa meat. Ano po, kasi mahalata naman natin mas maliit ang dwarf kaysa sa tall. Pero yung sa gatang makukuha is mas maraming na-produce ang dwarf. Okay. Dito lang po tayo sa may copra formation. Ano po? So, ibig sabihin, pag 8 months pa lang kasi subukan nating pag-aralan. Ano po? Sa mga nyugan natin. From nabulaklak na siya, pag 8 months siya, 32% pa lang yung meat niya. So, yung sinasabi nilang malasipon, ano ba term sa mga bukong Kakunti pa lang yung yung meat niya, yes ma'am. Tapos yung sabaw niya, hindi pa siya yung ganun kasarap. Kasi nagde-develop pa lang siya. Siya to yung buko na sinasabi nila, yung 9 to 10 months. Ano po? Kasi pag 9 months na siya, 55.7% na yung meat niya. Kasi meron naman yung gusto kasing ibang buko nung iba is yung malambot. Yung iba namang gusto nung Matigas. buko nung iba, yung medyo matigas. Kasi ginagawa nilang, ano ba yun? Yung sinabawan, ano po, yung nilalagay ng gatas. So, bali kapag nag-11 months na siya, sinasabi nilang gatanog. Anong gatanog? Hindi po. Yung ano siya, batik siya. Hindi siya pure brown. Pag 12 months kasi siya na yung brown na siya. 11 months, yung batik pa lang siya. May, parang yung mga grain mag-convert na into brown pero hindi pa siya lahat. May mga spice pot pa. Siya po yung copra formation natin is dito siya sa 12 months. Kasi kapag brown yung nyug natin, nandun mas maganda yung copra niya. Kasi kapag medyo mas bata siya, parang mas mababa yung mapuproduce niya ng copra. Ano po, at saka nandun din po mas marami yung katas na makukuha kapag pure brown na siya kaysa dun sa light brown. So, isa rin pong ulitin ko po na palatandaan natin na ang nyug natin is inaabot ng 12 months bago maging nyug, ano, from the flower into. Kasi yung alam ng iba, ano lang, ilang buwan lang daw. Tagal, parang pag nag-build na, ilang buwan po bago maging bulaklak na kasi po ganyan kalalaki yung mga button. Pag tinatanong ko yung mga farmer, 3 months, 5 months, mga gano'n, hindi nila alam. Yun po tatanda natin, kaya pahalagaan natin yung mga bulaklak ng nyug natin. Ano po, kasi taon nang inaabot niyan bago maging okra, ma-harvest natin ng brown nuts. Ayan. So, ang tagal pala. No? Siyempre, ang tagal-tagal nating itanim tapos hindi lang din natin maalagaan na mabuti. Parang nagsayang tayo ng pagod at ng oras natin, di ba? Ayan. So, grabe, no? Nahitik talaga yung information natin patungkol nga po dito sa morphological characteristic na binanggit nga po at in-explain ng ating pong magaling na research person mula sa PCA. Imagine from roots, nagsimula tayo sa roots, ano? Stem, leaves, o yung tinatawag kanina, trunk, inflorescence, at umabot tayo dun sa pinaka-meat, ano, at the same time yung pinaka nut nga na sinasabi ni Sir, pinapahalagahan natin na dapat complete po yung stages, ano, at least 12 months. Dapat 12 months po bago natin makuha yung perfect na niyog. Tama ba, Sir? Kasi kung hindi siya magiging productive at malamang hindi ganun karami makukuha natin na kopra. Ano po?
Baka may dadagdag pa po tayo, Sir Opo, Eugene. may ma'am. dagdag pa po kayo. Dadagdag ko lang po itong market beyond Copra. Ano po, pwede nating maging market doon sa kabuuan ng isang nyug. Ibig sabihin ng nyug brown nut na siya, ano po. So, dito sa bunot, ano po, pwede natin siyang ma-convert into fiber. Okay. Ano po, coco peat, at pwede rin natin siyang maging convert na organic. Ano po, yung mga coir na yun, pwede natin siyang pang-mulching, mga ano na yon, mga sa mga nagugulay-gulay, ano po, yung mga fiber, yung ibig sabihin pala yung peat, pangpataba niya yung fiber, siya yung gagawin natin mulching. So bali binibili rin to per sako. Kasi po rito sa Aurora may napapansin ako may mga private na mga ganon. So bali ang binigay na lang ng PC pa lang dito sa Aurora is nasa San Luis pa lang po yung decorticating machine. So meron po mga private na nagano dito. So bali yun po yung mga pwede nating mapagkitaan sa bunot, mula sa bunot ano po. Dito naman po sa meat or yung laman ng nyug natin is copra, coconut-based food, virgin coconut oil. Idagdag ko pa yung tiniraining namin last week, yung sabaw ng nyug, pwedeng ma-convert na toyo. Hindi yung toyo ng babae, toyo na, ano bang tawag doon? Yung condiments natin. Parang soy sauce siya. Parang ganun po siya. So yung mga pwede nating maging market, kasi ang ginagawa ng iba, yung mga nagkakopra, binibitak lang yung nyug. And then ang kinukuha lang is yung meat lang. Yung bunot at saka yung shell niya, tinatapon na. Pero ngayon po, napapansin ko, yung shell, napapakinabangan na kasi kinoconvert nila into charcoal. Ano po, yun na lang bunot ngayon ang medyo hindi pa masyado. So, panghuli po tong shell, pwede po natin gawing charcoal and handicraft. So, ito po coco water niya, pwedeng gawing vinegar and coco syrup. So, dagdag ko pa dun yung toyo, ano po yung soy sauce. Siya po yun yung mga pwede nating maging market beyond ng isang nut. Ano po, pwede nating mapagkitaan. Sinare ko lang po sa inyo para kung sakali man, kung ano pa ibang impormasyon, lalo na may mga samahan, pwede rin mag-request sa mga training para sa mga wala pa pong alam na information patungkol dito. Kasi po last week nag-training sa Dilasag kasi nagagawa silang request sila patungkol sa mga coconut and byproducts ano po, for food base. Alright, ayan, maraming salamat Sir Eugene sa napaka makabuluhan na talakayan patungkol nga po sa Philippine coconut industry at syempre particular dito sa Region 3 at the same time yung pagtatalakay niyo po ng kaalaman patungkol nga po sa morphological characteristic ng coconut at the same time nagbonus pa po siya yung market beyond copra. Sabi nga ni Sir ano pa pwede nating alternative na gawin dun sa ating coconut, but I'm sure Miss Mehmet, meron tayong talakayan na mas deeper dito sa mga marketing aspect sa mga susunod na sa mga episode pa natin. So, kung may mga gusto pa po kayong malaman tungkol dun sa mga value chain, value added, meron pa po tayong mga susunod na episode. So, tutok lamang po kayo dito sa ating Radyo Eskwela. Ayan. So, pasalamatan po natin ang ating resource person sa kanyang pagbabahagi ng oras at kaalaman dito sa pagtalakay dito sa atin sa coconut industry dito sa Pilipinas. So, ayan sir, baka meron kang karagdagang message or pabati sa ating mga manonood. Yun lang po, magpatuloy po tayo, tapusin natin hanggang sa dulo para yung mga hindi natin malalaman patungkol sa nyoga natin, malalaman natin. Ano po, hindi lang siya sa coconut, so bali may mga ano pa tayo, IPM, sa mga intercropping, ano po, ng mga hayop at mga pananim. So, bali yun ang po hinihiling ko na sana itapusin natin. At para madagdagan nyo yung mga knowledge or kaalaman patungkol sa pagnyogan. Ano po, at yun lang po, maraming salamat po. Alright, maraming salamat po Sir Eugene sa umagang ito ng pagbibigay mo po ng impormasyon para sa ating episode 3. Ano po, at mamaya magbabalik tayo Miss Mehmet para ibigay syempre yung ating text question kasi I'm sure sabi nga natin kanina ihanda na po yung mga lapis at papel. I'm sure nakapag-jot down na po, nakapag-alista ng kanilang mga natutunan patungkol nga po sa ating talakayan. So, para mas maging engaging yung ating kada episode, ay kasama syempre sa ating talakayan yung, di ba, sa inyong mga nakikinig at nanonood, di ba, sinabi nga ni Ma'am Mariel na
ready your, ihanda ang inyong mga lapis at papel. Kasi every episode, mag-iiwan kami ng katanungan para sa inyong lahat. So, dito malalaman natin kung sino ba yung mga nakikinig sa atin. Diba? Siyempre, umagang-umaga, medyo nakakaantok pa. Pero syempre, yung iba sa atin talagang masigasig na nakikinig. At syempre, para naman malaman natin kung ano yung kasagutan sa ating nakaraang episode. Ano nga ba yung katanungan natin nung nakaraang episode? So, ito yung katanungan natin nung nakaraang episode. Kailan nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Coconut Farmers and Industry Fund Act o yung CFITF? So, ang sagot ay February 26, 2021. Yan. So, nanalo sa ating text question ay na-message ko na kayo. So, pakiklaim na lang ang inyong 100 peso worth of load. Ayan, congratulations po sa ating winner, ano? At sabi nga ni Miss Mehmet, announce na po yung ating answer para sa last or previous text question. Para naman po syempre sa episode natin ngayon, ano po, dito po, syempre sa ating programa, again, ulitin lang po natin, maaari po kayong manalo ng 100 pesos worth of load. So, napakalaki na yan para po sa ating mga magsasaka ng niyogan. Kumbaga na dagdagan na ang kaalaman, nagkaroon pa po tayo ng bonus na Yes, 100. Ano po, random po yung ating kukuhanin, no, yung mga mananalo. So, lagi lang sabi nga ni Sir Eugene, huwag po kayong bibitaw. So, every episode, nag-iwan po tayo ng katanungan. At para po sa katanungan natin ngayong episode or episode 3, ito po yung kanina pa po dinidiscuss at binabanggit ng ating resource person. Ang niyog ay tinatawag ding blank. Ulitin po natin. So, ite-text niyo po yung sagot. Ano? Ang niyog ay tinatawag ding blank. Ayan, ano kaya yun? So, para isend ang inyong mga sagot, i-text lamang po ang inyong buong pangalan, space, ang inyong edad, space, address, space, at ang inyong kasagutan. At isend lamang po yan sa numerong 0992-991-8235. So, ulitin ko po yung tanong. Ang niyog ay tinatawag ding blank. Ayan. So, sagot-sagot na po tayo at I'm sure marami po yung sasali, no? Dito sa probinsya ng Aurora, yung ating mga participants. So, isang oras na naman po na hitik na impormasyon ng ating pong pinagsaluhan ngayong umaga na nasa ika-3 episode na nga po tayo. No? I'm sure excited pa po silang manood. Ano po? So, huwag po kayong bibitaw. Ayan. So, hanggang sa susunod na episode po, magsama-sama tayong muli sa Martes sa oras na alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. At syempre, mapakikinggan kami dito sa 92.1 FM RTV Baler, 100.7 Radyo Kawadin ng Kasiguran, at 102.9 FM Radyo Kaidup ng Dingalan. Muli ako po ang inyong radio teacher, Mariel. At ako naman po ang inyong radio teacher, Mehmet. At At ito po ang masaganang kukubuhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. Magandang buhay! Magandang ani! Central Luzon, buhay na buhay!